of the message of the law is to reject. Ang message ng law is to punish. Kasi naging adulterous ka, but the message of grace is not rejection. The message of grace is redemption. Amen. Pwede bang sabihin niyo sa comment, the message of grace is redemption. Yan. Pwede i-comment natin sa chat, the message of grace is redemption. And makikita natin yan sa buhay ni Hosea kung saan imbis na hiwalayan niya na si Gomer, hindi niya pinarusahan o ni-reject si Gomer, but he redeemed her. Amen. And kung mapapansin natin, sinong nakakaalam kung magkanong binaya daw? Sabi doon, binayadan daw siya through silver and barley. Kung makikita natin doon sa history during their time, barley was considered a poor man's grade. Ibig sabihin, ito yung associated sa sacrifices. Ibig sabihin, pag sinasabi natin yung word na barley, nung binili siya, it means sacrifice. Hindi lamang siya basta transactional, but it means sacrifice. Ano po? And also, yung message ng silver, tsaka message ng barley, it means na binili si Gomer in a high cost. High cost, ibig sabihin mataas na presyo. Kaya parang nag-show siya ng high cost of love. The same way kung paano tayo tinubos ng Panginoon na tayo ay tinubos ng higit pa nga actually sa pilak at ginto. Kung mababasa natin yan sa Bible na nakasulat doon that we are not just paid, hindi tayo binayadan ng salita na hindi na tayo binayadan sa pamagitan ng ginto at pilak, kundi tayo ay binayadan ng dugo ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kung si Gomer nun ay mahal na mahal ni Hosea at si Gomer nun ay sobrang love niya na kaya niyang mag-offer ng barley at ng silver, ganun ang higit ang pag-ibig ng Panginoon sa atin sapagkat your value is not just silver or gold. Yung pinantubo sa iyo ay hindi lang silver at gold, but God redeems you and paid the price by the blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung halaga mo, yung value mo, is hindi lang ginto at pilak, kundi yung dugo ng Panginoong Kristo. Amen. And I'm so much blessed with this word kasi this reminds me of Romans 5:8. Sinong familiar sa Romans 5:8? Siguro familiar na kayo dyan sa verse na yan. Send ko dito sa chat natin. Yung Romans 5:8, sabi doon, while we were still a sinner, Christ died for us. God demonstrated His love for us. Ano, nung tayo ay makasalanan pa. In the same way kay Gomer, sino bang makakapagsabi na si Gomer deserve niya na makipagbalikan sa kanya si Hosea? Pero 'di ba, ang actually by the law sa pamagitan ng batas, ang deserve talaga ni Gomer ay first is the separation of their marriage. Ibig sabihin yung magiging invalid na yung kanilang marriage. And aside from that, kapag kakasang isang tao ay nag-commit ng adultery, they are supposed to be punished. Pero pinapakita dito na yung love ng Panginoon at yung love ni Hosea para kay Gomer shows na yung love nila ay hindi to reject si Gomer, hindi para i-punish si Gomer, but to redeem her through the love of God, through love. Ano? And also we can see from the Isaiah. Sabi dito ay sabi dito sa Luke, kung mapapansin natin, ang isa pang picture nito ay dun sa prodigal son. I know that everyone is so familiar with the prodigal son na kagaya ng ama na tumatakbo sa kanyang anak, si Jose din naman ay tumatakbo para i-claim ang kanyang asawa na si Gomer. Doon nagpapakita na ang pag-ibig talaga ng Panginoon, when you sin is not to reject you, when you sin is not to condemn you, but to restore your relationship with Him. Amen. Kung mapapansin nyo, lahat ng story ni Israel at ng Panginoon, ni Hosea at ni Gomer, nung father and ng son, it is to restore, and kagaya ng pinag-aralan natin kahapon, the main purpose of this is to restore the relationship. Amen. Amen. And if you didn't know, actually yung ginagawa ni Hosea ay parang against dun sa culture nila kasi dapat talaga ang
ang pagka nagkasala sa yung asawa sa pamamagitan ng pakikiapid, pwede ka nang makipaghiwalay sa kanya at parusahan siya, pero hindi yun yung ginawa ni ni Hosea. And also, kung mapapansin niyo po, dun sa dun sa ibang version kasi ang sinabi dun ay 150 shekels plus barley. Actually, yung 15 shekels at barley ay hindi sapat. Those are just partial payment para dun kay Gomer. Pero ang tunay kasi kung mababasa natin sa Exodus, mababasa natin doon to Exodus 21 verse 32. Lagay ko din sa chat box natin. Exodus 21 verse 32, it shows there na ang standard price o yung parang presyohan talaga ng mga prostitute during that time is 30 shekels. Dapat 30 ang binayad niya. Pero ang binayad lang ni Hosea doon during that time is 15 shekels, not because yung pambayad niya hindi dahil yun lang yung presyo ni Gomer, but that's all that he has. Ibig sabihin yung nagpapakita yon na si Hosea, ito lang yung meron ako, but I'm willing to give what I have just to redeem you. Napakagandang mensahe, ano po, na tunay na yung pag-ibig ni Hosea ay hindi siya nagpapakita ng transactional. I give what I deserve. Parang yun ang, hindi ganun ang ginagawa ni Hosea. Babayadan ko to para makuha ko kung ano yung deserve ko. Pero hindi. Si Hosea, he give what he has. Bibigay niya kung ano yung meron siya. Actually, what he has is not enough. Pero ibinigay niya yung meron siya sacrificially. And that is the kind of love na ibino-offer din sa atin ng Panginoon. It is a sacrificial love. And yun yung isa yung pinaka sa mga tema natin ngayon, sacrificial love. Pwede bang i-comment natin sa ating chat box? Sacrificial love. Yan, sacrificial love. Yan. Thank you so much sa lahat ng mga nagko-comment. Thank you, Ate Erlyn. Sacrificial love. Because truly, 'di ba, parang akala kasi ng iba pag sinabi nating love, it is just a parang feelings lang, no? Hindi siya feelings, but it's an action. It is to sacrifice what he have para dun sa mga mahal natin sa buhay. And now we will proceed with the three important points na natutunan ko dito sa verse na to. Ano? Sabi dito, the first one, God's love is not transactional, it is sacrificial. God's love is not transactional, it is sacrificial. Yung pag-ibig ng Panginoon is hindi yung gawin mo sa akin to, gagawin ko sa iyo yan. Ibigay mo sa akin to, ibibigay ko yan sa iyo. Amen. Actually, if we look back even on the Old Testament and the New Testament, we can see that the love of God na ino-offer niya sa atin is always greater than what we can offer. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng higitan ang kung ano ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Akala kasi ng iba, if they do something parang kapag mas siguro pag nag-pray ako ng mas madala, siguro pag nagbasa ako ng mas madaming verse sa Bible, siguro kapag mas madami ako magbigay, then pwede kong tapatan kung ano yung kaya ibigay sa akin ng Panginoon. Pero that is not the truth. The love of God is not transactional. Hindi siya yung kung ano yung kaya mong ibigay, yun ang tatapatan ko sa'yo. Di ba ganun pag sinabi nating transaction, ibig sabihin, for example, ang presyo ng isang gatas ay 150 pesos. If you pay for 150 pesos, you will get a milk na ang presyo niya lang ay 150 pesos. Pero hindi ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi dito, I do not have to earn God's love even in my broken state. He chooses me, pursues me, and pays the price to bring me home. Ibig sabihin, kahit sa even the broken state mo, pwede namang sabihin ng Panginoon na, o, nasa makasalanang state ka naman ngayon, eh, bahala ka na muna dyan. Kapag okay ka na, saka ka bumalik sa akin, di ba? Pero hindi, ang pag-ibig ng Panginoon, kagaya ng pinag-aralan natin sa kahapon, the love of God is not passive, it is active and fierce. Ibig sabihin, kapag ka dumadating tayo sa point na tayo ay nanghihina, nagdi-drift away tayo sa Panginoon, God
ang Panginoon ay pinipursu tayo, nire-redeem niya tayo, and He pays something to redeem us, and that is His sacrifice. At ang siguro pinakamagandang example na nito ay yung pagdating ni Jesus Christ. Na even though we deserve that, amen, di ba? We deserve that. Deserve naman natin na tayo ay parusahan. Pero God did not come to offer that. God did not come to punish us, but God came to redeem us and to save us. Amen. Amen. And sabi dito sa number 2, bigay ko din sa chat natin, redemption may cost something, but it is always worth it. Amen. Alam mo, ito kasi parang medyo personal application na to na kung saan, minsan pagka nakikipag, ano tayo, kapag nakikipag, ano ba, pag nakikipag ayos tayo ng relationship with one another, minsan it will cause you na magpakumbaba. Tama ba? Minsan kahit alam mo namang tama ka, para lang maging maayos yung sitwasyon nyo, you will humble yourself. You will show humility kapag kahit na ikaw yung may feeling mo ikaw yung ginawa ng masama. Pero it just shows na unang-una, sometimes our relationship with one another may cause us something, pwedeng yung humility mo, yung pride mo. Pero I believe na every relationship that is worth redeeming ay nagko-cause something, pero I believe that it is worth it. Amen. And number 3, restoration includes boundaries and renewal. Kung makikita nyo yung relationship ni Gomer tsaka ni Hosea, after niyang i-redeem, si Gomer, after niyang i-redeem at paid, bayaran yung sitwasyon ni Gomer, hindi niya lang sinabi na, sige, pero redeem kita o bahala ka na ulit sa buhay mo. Ano, kung makikita mo dyan, the Lord gave instruction sa Israel, and ganun din ang si Hosea, nagbibigay din siya ng instruction kay Gomer na huwag ka nang makiapid sa iba. Huwag ka nang makikisiping sa iba. And kung mapapansin nyo, kung maririnig nyo yung word na yon, you can also hear that from Jesus Christ Himself sa mga taong pinapagaling niya, di ba? Anong sinasabi niya after niyang pagalingin yung mga taong pinagaling niya? Anong sinasabi niya? Sabi, go and sin no more. O kaya ay sinasabi niya, pick upin mo ang iyong and sin no more. Hindi to nagpapakita na parang, dahil ito yung dahil pinagaling kita, wag mo na itong gagawin ha. Hindi siya parang command, hindi siya basta command to, ito ang bayad mo. Ito ang kapalit ng pag-redeem ko sa iyo. Hindi yun yung kapalit ng pag-redeem ko sa iyo, pagpapagaling ko sa iyo. But it is an instruction from the Lord para ma-build yung tinatawag nating boundaries at yung renewal ng ating relationship with Him. Hindi naman pwedeng, sino dito ang nakaranas na magkaroon ng karelasyon? Yan. Di ba? Hindi naman pwedeng kapag nagkapatawadan kayo, gagawin mo ulit yung mga ginagawa niya. Kapag nagkapatawadan kayo, gawin mo ulit yung mga kinaiinisan sa'yo. Sinabi ng wag magiinom, nakipag-inuman pa din. Anong mararamdaman nun? It is not hindi ito parang kabayaran dun sa kabutihang ginawa sa atin ng Panginoon, but it is a way for us na magkaroon at mabuild yung relationship na meron tayo sa Panginoon. Amen. Kung mapapansin nyo again, the theme na talaga makikita natin na universal dito sa word na to is our restoration, at yung pag-redeem sa atin ng Panginoon to restore our relationship with God. Amen. Amen. And yun, kung makikita natin din, lastly, I would like to summarize, and dito na ako magko-conclude. Sabi dito, grace has cost, but it is freely given. Pwede bang i-chat natin dyan sa GC? Grace has cost, but it is freely given. Amen. Sige, chat nang muna tayo. Grace has cost, but it is freely given. Akala kasi nung iba, it is easy for the Lord na patawarin tayo. Actually, sinabi nga niya, tinanong nga siya ng isang disciple
Ano bang mas madali, magpagaling o sabihin pinatawad mo na tong tao na to? Actually, kung makikita mo, it is easier for God para nasabihin dun sa tao na yon na magaling ka na. Kasi gagawin niya lang yun eh. Pero to forgive someone, it costs something. It costs a sacrifice. And we can truly see that sa ginawa ng Panginoong Hesus kung saan sabi nga hindi lang tayo pinayada ng silver o ng barley, but what we have, the salvation that we have, the healing that we have, the blessings that we have, sa atin dumadating yan ng libre, but it costs something sa side ng Panginoon. And that is His way to show and demonstrate His love for all of us. Again, basahin natin sa Romans 5:8, yung sa entire verse. Send ko din sa GC natin. But God demonstrated His love for us while we were still sinner. Christ died for all of us. Amen. 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 Pwede bang mag-comment ulit tayo sa chat natin that Amen. 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 And John, last encouragement for this verse, dito natin makikita that God's love, is not tolerance of sin. Amen. True love invites transformation, not tolerance of sin. Amen. Amen. Ibig sabihin, kapag niredeem ka ng Panginoon, He will make a way to teach you, to correct you, hindi para i-tolerate yung sin mo na kaya naman kitang i-redeem, but tinuturuan niya tayo to invite transformation para sa ating mga buhay. Amen? Nakakalungkot naman na binayadan ka na ng Panginoon, nilinis ka na ng Panginoon, pero you will make a way pa rin para magdumi. 'Di ba? Pero tayo, mapalad tayo because we have the grace of God who is always there to rescue us when we make mistake, when we make a mess. And tunay nga na sabi ko nga, siguro si Hosea dito pwedeng magkamali pa siya. Kagaya natin na tayo din pwede din tayong magkamali. Pero ang kabutihan ng Panginoon, the grace of God, the love of God, ang nagpapakita at nag-show na even though we fail, God's love never fails. Amen? Amen. Amen, amen, amen. So yon, thank you so much sa lahat ng nag-join. Thank you so much, Dave, Jenny B, si Ate Arlene, si Janelle, at si Ate Jean. Salamat sa inyong pag-join sa ating Zoom Bible Study. Sa mga hindi nakakaalam, araw-araw gagawin natin tong Zoom Bible Study every weekdays at 7:30. Sisimula tayo ng ating Zoom Bible Study every 7:30. Kamustahan muna, pero we will start our word and sharing by 8 p.m. Ano? So yun, bago tayo mag-iwahiwalay, pwede bang tayong lahat ay mag-picture muna? Yan. Thank you, Dave. Sabi niya, thank you po. Nakakalakas talaga to. Ako personally, sobrang nag-enjoy ako. Sobrang strength to sa akin. Kasi 'di ba araw-araw na tayo nakakapagbasa ng Word of God, araw-araw pa tayo nakakapagkamustahan, tapos meron pa tayong common understanding ng salita ng Panginoon. So 'yun, pwedeng pa-open ang ating mga cameras. Si Ate Erlyn kaya. Post na kayo, post muna habang iniintay. Yan. Si Ate Jean. Tama niyo po si Kobe. Sige, yung habang iniintay natin sa Ate Jean, pwede na muna din tayo mag-picture. 1, 2, 3, go! Isa pa. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Yun. Salamat sa inyo mga buhay. Thank you, Lord. 8:30 natapos na tayo. Yay! Yun. Salamat sa inyo. Those na gusto nang mag-leave, pwede na tayong mag-leave. Tapos pwede tayong mag-share ng ating natutunan dun sa ating nabasa. Kahit maiksi lang, hindi nyo naman kailangan laging mahaba yung mga message. Pero ako encourage you na mag-take notes kayo or magsulat kayo sa notebook nyo. Kasi weekdays can serve also as your devotional, di ba? Pwedeng pagkatapos ito, pwedeng mag-take kayo ng time to pray sa kung ano yung nabasa natin. Yun, thank you, Dave. Very good si Dave at nag-take notes si Dave. Yan, this can take us our devotion din for the day.
Ano, and alam nyo, biglang habang nagpe-pray ako kanina, share ko lang, alam ko naman natapos na. Yung gustong umalis, pwede na umalis. Share ko lang na, alam mo yung prayer na sa Ama namin, yung bigyan niyo po kami ng kakanin sa araw-araw. Tapos parang noong una kasi na bigla siyang pumasok sa akin nitong nakaraan kasi may pinapakinggan akong isang influencer na nag-share about do o isang Christian. Mm. Tapos unang sinabi niya doon na yung bigyan mo po kami ng kanin sa araw-araw is a symbol nung samana. Alam niyo yung samana. Tapos parang ang ginagawa doon sa mana ay hindi sila ini-encourage ng Lord o ni God na magtabi ng mga kanilang mga mana kasi masisira din naman siya eh. So, ibig sabihin, God supplies all our needs every day. Yun lang yun. Pero kanina habang nagpe-pray ako, actually it is the same way with the Word of God. Kasi 'di ba, ang Word of God is a bread of life. Yung Word of God is also a bread. And mapalad tayo kasi tayo araw-araw din tayo nagkakaroon ng pagkakataon to eat the bread, 'di ba? Kumain ng bread. Pero nakakalungkot lang kasi yung iba parang ginagawa nila bukas ko lang nga anuhin. Which is yung bread mo sana ngayon, wala na, napanis na. Gets niyo ba? Parang today you're supposed to 80. eat. Today you're supposed to receive the word of God today. Pero because you neglect it, yung pagkain mo sana ngayon na tinapay, yung pinipray sana sa iyo ng Panginoon ngayong araw na pagkain, wala na, panis na. Ah. Kasi bukas na ulit. Yan. Thank you to para sa pag-join. Kahit tapos na. Miss na yung bread nito, pe. Oh, bus na nga yung bread niya. Sasabihin ko Ubus sana na eh. ang bread nito, pero. Nakain na namin. Pero yun, salamat. Siguro, every Thursday, ibahin ko Ala, yung ba't setup tapos natin. na? Ibahin natin yung setup natin ng Thursday naman. Ang gawin naman natin ng Thursday is sharing. Ito na Oo, naman. yung natutunan naman. Oo. Okay ba sa inyo yun? Oo. Parang kayo naman, bawat isa naman bibigyan natin ng time na makapag-share kung ano naman yung mga natutunan natin dun sa week na yun. Kasi hindi Mm-mm. din maganda na puro ako imik ng imik eh. Dapat ay lahat tayo ay share din. Pero Okay every na. once a week lang nun. Kumbaga summary ng lahat ng natutunan natin. So yun, stop ko ng aking Kaya rin na si Kuya Lance. stop ko na rin ang aking recording.